narito po sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong banal na gawain. Tayo po ay tumayo upang tayo po ay magbigay galang sa banal na salita ng ating dakilang Diyos na yan po ay dadalhin ng ating may beloved preacher, beloved Brother Joey Manshir. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you, beloved ordained preacher, Aboy Merely. And let us all pray. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, Jesus Christ, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all of our sins. Hallelujah. To the fruitful prayers of our dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Olmeda. Hallelujah. Praise the Lord. Please forgive us. Hallelujah, from all our shortcomings. Anoint your message of salvation and bless us all. In the name of our dearest Jesus, and we cast out all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give the double honor and respect, and we will always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Hallelujah, praise the Lord. And also we greet all the beloved Almeda family. Amen, our beloved preachers, beloved brethren, especially our beloved visitors, our beloved live webcast viewers. A pleasant evening to each and everyone. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Consuming fire. Mamumugnaw na apoy. Yan po. Mabait ang ating mahal na Panginoon. Sagana sa pagpapatawad. Ngunit galit po siya sa makasalanan. Merong kaparusahan. From the book of Deuteronomy chapter 9, verse 3, atin pong basahin. The book of Deuteronomy chapter 9, verse 3. Understand therefore this day that the Lord thy God is he which goeth over before thee. As a consuming fire, he shall destroy them, and he shall bring them down before thy face. So shalt thou drive them out, and destroy them quickly, as the Lord hath said unto thee. Dito po sa Deuteronomy Kapitulo 9, versikulo 3. Dalastasin mo nga sa araw nito na ang Panginoong Diyos ay siyang mangunguna sa iyo na parang namamagnaw na apoy. Kanyang lilipulin sila at kanyang payuyukurin sila sa harap mo. Sagay iyong mapapalaya sila at iyong malilipol silang madali na gaya ng sinasalita sa inyo ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. We're on the last days, mga minamahal ko. Malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Nais niya na maraming tao ang maligtas at magmana ng buhay na wala hanggan. Kaya napakapalad po natin laging sumasa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talistasin mo nga sa araw na ito na ang Panginoong Diyos ay siyang nangunguna sa iyo na parang mamumugnaw na apoy. Kanyang lilipulin sila at kanyang payuyukurin sila sa harap mo. Sa gayoy, iyong mapapalaya sila at iyong malilipol silang madali na gayang sinalita sa iyo ng Panginoon. Kaya tayo, nandun po yung kapangyarihan. Yung mga gumagawa ng katampalasanan dahil sumasa atin ang ating dakilang Diyos, sinasabi ng banal na kasulatan, payuyukurin sila sa harap mo. Mapapalaya sila sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ang darating sa kanila, sila'y pupugnawin ng apoy ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang banal na kasulatan, ang naghahayag na talagang sa matinding galit ng ating mahal na Panginoon, maghihiganti siya sa mamagitan ng
apoy, mga minamahal ko. Atin pong basahin, 2 Thessalonians chapter 1, verse 8 and 9. Verses 8 and 9. The second book of the Thessalonians chapter 1, verses 8 and 9. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Dito po sa ikalawang mga taga-Tesalonika, Kapitulo 1, talatay 8 at 9. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito sa Tagalog, nakaligtaan po yung in flaming fire. Kaya kung itatagalog natin, sa nagniningas na apoy na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. At sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan ng walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat, napakabait ng Diyos ang kaloob niya. Ito'y libre, regalo. Yung buhay na wala hanggan. Doon sa mga magpapakumbaba, magsisi at lumapit sa ating dakilang Diyos na buhay. Ngunit tingnan niyo po, mga minamahal ko, maraming mangmang sa huling panahon. Hindi nila kilala ang tunay na Diyos kasi hindi nila hinanap. Ipinangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan, the gospel of God unto salvation. Mga minahal ko, 50 years, 51 years, papasok na tayo sa 52 years, patuloy na ipinapangaral. Ito ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan dahil may kapangyarihan, may pagbabago, may kagalingan, higit sa lahat, alam natin, talunan si Satanas. Dati inalipin tayo, ngayon, suko siya. Sa pag-rebuke mo ng hallelujah, praise the Lord, cast out in Jesus' name, tumatakas ng milya-milya. Ang kinatatakutang iglesia ng Diablo ay ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya walang armas na nagtatagumpay sa atin, makamandag na hayop, kahit na dumating pa ang mga gera na yan, World War III, nuclear war, hindi tayo natatakot. Dahil sabi ng malabay noon, kasama kita hanggang sa pagtatapos ng mundong ito. Ngunit siya'y maghihiganti. Doon sa mga ayaw kumilala, doon sa mga nagbingi-bingihan, nagmamalaki, marami nagsasabi, totoo rin kami, may kaligtasan. Ngunit, puro salita, walang gawa, walang himala, mga minamahal ko. Kaya sinasabi po, tunay na nagaganap nga. Sa ngayon, isa po sa nakahihindik na nagaganap sa dako po ng European countries. Libo-libo ang namamatay dahil nga po sa pagtaas ng temperatura, heat wave. This is global warming, whether we like it or not. Libo-libo ang namamatay. Dinaig pa yung mga lindol mga minamahal ko. Nagpapanik sila sa aircon, sa ventilador, mga minamahal ko. Ibig sabihin, kung unawain natin ang salita ng Diyos, ito po ang paghiganti ng Diyos sa makasalanang mundo, especially yung mga bansang kinikilala, malalakas na bansa, mayayamang bansa, ngunit hindi nila kilala ang ating mahal na Panginoon. Kaya tama yung salita ng Diyos. What a prophet of man, you gained the whole world but you lost your own soul. Mapalad pa tayo dito sa bansang Pilipinas. Ang ilan sa atin, mahirap Ang ilan sa atin, walang-wala.
Ngunit nung makilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, tayo na ang pinakamayamang tao spiritually. Dahil tayo'y tagapagmana ng langit, buhay na walang hanggan, mansyon ang pinag-uusapan natin. Samantalang itong mga tao na sobra, sagad na sa kahalayan, mga minamahal ko, maging ang salita ng Diyos, binabaliktad nila. Lahat ng kamalian ay ginagawa nila. Same-sex marriage, doon pa sa mga bansang yan, talagang merong satanic church. Mga minamahal, grabe ang kaganapan. Ngunit sinabi ng banal na kasulatan, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. May parusa, mga minamahal ko, at sa panahon natin, unawain natin na ito yung kaarawan ng ating mahal na Panginoon. Ito yung pinaghahandaan natin, mga minamahal ko, bagamat pasama ng pasama ang panahon, mga kabataan natututong pumatay, mga minamahal ko, yan, naligaw na ng gusto ang mundo natin. Kung ang lahat ng mga kabataan ngayon maging kaisipan ay ang kasamaan, ngunit salamat sa Diyos. Ang mga kabataan dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, naging magagalang, praise the Lord, hallelujah, God bless you po. Yan ang mga namumutawi sa kanilang bibig. The day of the Lord, darating po as a thief in the night. 2 Peter chapter 3 verse 10, atin pong basahin. The second book of Peter, chapter 3, verse 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Ikalawang Pedro Kapitulo 3, versikulo 10. Darabot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan ay sa araw na yan ay magpupugnaw at kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay na nasa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Amen! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat sumigaw ng praise the Lord! Ito po ang pinakaantay natin. The day of the Lord, ang kaarawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sinabi ng banal na kasulatan, hindi mo alam yon kung kailan, pero may tanda. Dahil pasama ng pasama ang mundo. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Thief in the night. Pag sinabing thief, magnanakaw yan, hindi mo alam. Iba yung robber eh. Robber yung lantaran na hold upin ka, harap-harapan yon. Pero inihalon tulad po sa thief in the night, hindi mo alam kung kailan. Mga minahal ko, ganon din ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang bawat isa sa atin, ang nating nasa puso, laging handa sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Lagi nating tingnan ang ating mga sarili. Are you ready now to face our dearest Jesus? Kung hindi mo masagot yan, may alinlangan, merong pampanahon para lubos. Kaya nga mga minmal, yung mga nag-aalinlangan, o yung mga dumadalo na lang ng paminsan-minsan, pero mga minamahal, yung 3 times a week kang dumalo, sundin mo pa ang mga ibang spiritual duties mo. Hindi ka matitinag, mga minamahal ko. Totoo po, lagi kang nakaabang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paano kung maiwang ka? It's too late, mga minamahal ko. Sayang ang paglilingkod natin. Ang sabi po, ang araw na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam
kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit, mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Nagaganap na nga doon sa ibang bansa eh. May mga kotse sila nakaparada, nasusunog. Yung kalsada nila na asfalto, nasusunog. Kabundukan, lahat ng kanilang mga ari-arian, nasusunog. Tama po, lahat ng gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Nakakahindik ang kaganapan. Pero tayo, mga minamahal ko, habang nagaganap ang mga masasamang bagay na yan, totoo po na tayo naman ay totoong umaasa na merong Diyos na gagabay sa atin, hindi tayo pababayaan. Lumakad ka man sa apoy, hindi ka mapupugnaw. Maging sa dagat, hindi ka malulunod, mga minamahal ko. Kaya yung mga baha, mga bagyo, ay napagsanayan na yan ng mga tunay na Kristiyano. Kaya ito, salamat sa Diyos, yung tinatawag na global warming, nag-iinit na ang mundo dahil galit na ang Diyos sa kasalanan. Binabaliwala nila ang Ebanghelyo. Tingnan nyo sa ating bansa, mga minamahal ko, ibang-ibang sekta at denominasyon, nagkawendang-wendang na sila. Hindi nakatuon ang kanilang paglilingkod sa tunay na Diyos na makapangyarihan, na siya'y nagpapagaling, nagbabago ng buhay, nagbibigay ng kapayapaan. Higit sa lahat, yung sigurado ka sa buhay na walang hanggan. Sa panahon ngayon, maging sigurado tayo. Ang sabi po, malaking ugong, maging ang mga langit at lahat nandito sa lupa ay mapupugnaw. Kahindik-hindik talaga yan. Yung kandila nga, hawakan mo, mainit yan eh. Pag hinawakan mo, talagang aray ang isisigaw mo eh. So much more yung kaganapan, mga minamahal ko. Pero subok na natin, ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan. Yung pamumugnaw na gagawin ng Diyos ay dito sa makasalanang mundo. Ang tanong, kapatid ko, malalamig ka pa ba? Tatalikod ka pa ba? Mag-question ka pa ba? Samantalang alam mo, ito ang buong katotohanan. Tunay na Diyos ang ating pinaglilingkuran. Ang pinakamagandang magagawa natin, lalo tayong kumapit, maglingkod ng buong katapatan. Alang-alang man lang sa ating mga mahal sa buhay. Gusto mo ba na ikaw ay mapahamak, mapasama ang iyong mga mahal sa buhay? Sayang ang paglilingkod. Lalo na pag nandun ka na sa walang hanggang kapurusahan, naglalagablab na apoy, uod na hindi namamatay. Abay, magkita-kita kayo ron. Bakit ikaw patiri? Nandito ka? Di ba taga Jesus Miracle Crusade ka? Bakit ka napunta rito? Nasa magandang lagay ka na. Yan ang itatanong sa iyo. Kaya, ang puso't isipin natin ngayon, tumingin tayo sa ating mahal na Panginoon. Huwag nating intindihin ang lahat ng mga masasamang bagay. Ang isipin natin, meron tayong takot sa ating mahal na Panginoon. Sinusunod natin ang pangangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord. Tatawagin kang mapalad. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya, sa panahon natin ngayon, magsisi, repent therefore, and pray to God. From the book of Acts chapter 8, verse 22, atin pong basahin. Acts chapter 8, verse 22. Repent therefore of this thy wickedness, and pray God if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 8, ang talatay 22. Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon
Baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Amen. Amen. Ito ang nais ng ating dakilang Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Bawat Kristiyano may mga kahinaan. Yes. Totoo po yan. Ngunit, ang ating lakas ay magmumula sa Diyos. Kaya nga laging sinasabi, hindi nyo napapansin? Tuwing merong counseling, anong sabi ng ating dearly beloved parents in the Lord? Magsisi. Saliksikin ang sarili. Magsisi sa ating mahal na Panginoon. Manalangin na may pag-aayuno upang malugod ang ating dakilang Diyos. Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon, baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Napakabait ng Diyos. Huwag nating gawing sukdulan na lumala ang sitwasyon natin. Mag-umpisa ka sa panlalabig, mag-umpisa sa pagtalikod, kahit nandito ka na sa banal na iglesia, ngunit lahat nga ay sinusunod mo sa isang punto, nagkakasala ka, baliwala. Kailangang masunod ang lahat ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil tayo rin ang makikinabang. If you're willing and obedient, you shall eat the good of the land. Kung paano kabuti ang ating mahal na Panginoon, ganun din magtatamasa tayo. Kaya narinig natin ang mga buhay na patotoo. Wala kayong may kakatwiran. Narinig natin ang patotoo na yan. Actually, magaganap sa atin yan eh. Kung tayo ay 100% sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, kakain tayo ng buti ng lupain. Lahat magsabing, praise the Lord. Ito na yung panahon. Kailangang magsisi at manalangin. Yung totoong panalangin na may pagsisisi. Kalakip ang pagpupuri, pag-aayuno sa ating mahal na Panginoon, doon siya nalulugod. At tayo po, na tapat na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi tayo nakalaan doon sa pamumugnaw ng apoy, mga mahal, kundi kaligtasan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa huling talata, unang Tesalonica, kabanatang 5, talatang 9 at 10. Amen. The first book of the Thessalonians chapter 5, verses 9 and 10. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Unang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 9 at 10. Sapagat tayo hindi tinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na namatay dahil sa atin upang tayo sa gising o tulog man ay mga buhay tayong kasama niya. Amen! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo, na namatay dahil sa atin upang tayo sa gising o tulog man ay mga bubuhay tayong kasama niya. We're talking the rapture of the church. Yung mga natutulog, yung mga naunang kinuha ng mahal na Panginoon. Ngunit tayong nangabubuhay, tayong lahat ay kasama ng ating mahal na Panginoon. Mauuna yung mga natutulog, pagkatapos tayong nangabubuhay dito at tapat na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon for sure. Kasama ka sa pagdagit ng mga banal. Ngunit kung maiwan ka, nagpapaya ka, hindi mo sinunod ang kalooban ng Diyos. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ito'y matuwid eh. Pag sinunod mo, sigurado ka.
nasundan mo ang kanilang turo at aral, mga minamahal ko, sama-sama tayo sa langit, sa buhay na wala hanggan. Ngunit kung maiiwan ka sa huling panahon, umayon ka sa makamundong bagay sa pita ng lamay, mas mabuti pang hindi mo na nakilala ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa panahon natin ngayon, gamitin tayo sa huling panahon. Tatanungin ng Diyos, ano ang nagawa mo nung ikaw ay binigyan ko ng kalusugan, kalakasan? Triple blessing ang binigay ko sa iyo. Ibinahagi mo ba? Tatanungin din tayo ng ating mahal na Panginoon. Pero finally, sinasabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, sa unang talata na ating nabasa, talastasin mo nga sa araw na ito na ang Panginoon mong Diyos ay siyang mangunguna sa iyo na parang mamumugnaw na apoy. Kanyang lilipulin sila. Kanyang payuyukurin sila sa harap mo. Sa gayon, iyong mapapalaya sila at iyong malilipol silang madali na gaya ng sinalita ng Panginoon. Time is running out. Ang edad mo, ang edad ko, hindi na pwedeng bumalik. Habang may buhay, habang may lakas, patuloy tayong maglingkod ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito ang maging desire natin upang papurihan, pasalamatan ang ating dakilang Diyos na buhay habang ibinibigay sa atin ang pansamantalang buhay at tayo'y nag-aantay na lang ng kanyang dakilang pagbabalik, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos at tayo, mga minamahal ko, ay magpuri, umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon habang tinatawagan po natin ang ating mga bisita, mga baguhan, maging ang ating live webcast viewers. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Iniibig kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus habang ibinibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Louis Angeles.